Jen Narisma, Christine Harad, gayon din para sa mabilisang paggaling ni Teresita de Lara, Ligaya Rojas, Ellen Almasin, Bernadette M. Ducanes, Jesus Catador Jr., Lucita So. At para sa espesyal na intensyon ni Jake N. Nestor Pajares Jr., Christine Bacolod Tinyagin, Joseph Granada, Joseph Paul Daya, Jericho Daya, Princess Granada, to grant for Father Dominic's strength to walk, Lucia and Cesar Desio, Ronald and Hazel Peñano, Lucita Soy family, Redula family, Ruden Noroña, Carmen Ortiz and Mario Polpida. At gayon din po para sa mga kaluluwa ni na Eliseo Esolan, Gerson Kildato Sr., Lourdes Lawan, Miguelito Lawan, Maximo Esolan Sr., Lobby Esolan, Leo Quitado, Magdaleno Lawan, Carlos Soriano Sr. and Jr., Alma Soriano, Kate Kathleen Soriano, Concepcion Soriano, Ramon Soriano, Reynaldo Abasido, Raul Yumol, Nelson Amongos, Emiliano Amongos, Mildred Amongos, Melvin Amongos, Brand Udolfo B. Magtira, Jeronimo and Flordetisa Ibadlit, Siriaco and Celestina Magtira, Elena and Benedicto Ibadlit, Felicidad Magtira, Aurora Gonzalez, Leia Moranya, and Vincent Pimentel, Marcos Jesril, Gregorio Sr., Pancracia, Ronald Lubilin, Josephine Renera, Raul Granada, Ruperta Justiniano Granada, Thomas Calpe, Gonzalo Cruz, Teresita Cruz, Kian Saison, Esmeraldo Cruz, Eugenio Cruz, Enrique Gotauto, Virginia Gotauto, Benjamin Gotauto, Gloria Rojas, Mira Ray Mendoza, Serapio Tejano, Carlito Tejano, Domingo Maglinaw. Tayo po ngayon ay nasa dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon at ipinagdiriwang din natin ang pandaigdigang araw ng komunikasyon. Ang mangunguna po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Marlon A. Magdosa, co-celebrated with our visiting priest, Father Gary C. Andres, OFM Capuchin, San Isidro Labrador Parish, Titay Zamboanga, Sevilla.
Magsitayo po ang lahat para sa kasimbahan ng banal na Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon sa langit. Bagamat siya ay nakaluklok sa kaluwalhatian ng langit sa kanan ng Ama, hindi niya tayo iniiwan at hindi rin niya tinatalikuran ang kanyang pagiging tao. Patuloy siyang namamagitan para sa atin at nagbibigay ng pag-asa. Siya ang nagsugo ng Espiritu Santo para tulungan tayo sa ating paglalakbay dito sa lupa. Ngayon din ay ang ika-59 pangdaigdigang araw ng komunikasyon na may temang Share with Gentleness the Hope that is in your hearts. Si Jesus ang ating gabay sa wastong paggamit ng modernong pamamaraan at kagagamitan ng pakikipagtalastasan na maaaring maging daluyan ng katotohanan at mabuting balita. At sa ating paglalakbay, maraming pagkataon na tayo lumihis ng landas gamit ang mga bagay na ito. Pero ang banal na Espiritu Santo, sa pag-akyat ng ating Panginoong Jesucristo, ipinadala niya ito upang tayo ay gabayan sa tamang landas tungo sa kaluwalhatian. Kaya mga kapatid, matatanggap lamang natin ito at makakamtan ang lahat ng mga bagay na ito sa pamamagitan ng banal na Eucharistia na ating tinatanggap sa araw-araw nating pamumuhay. At sa pagkakataon na ito, upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga nagawang pagkakasala. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at matubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen.
makapangyarihan, gawin mong kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang na may utang na loob, sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan ng kanyang pinanggalingan, upang kami ay panguluhan at kanyang tinunguhan, upang maging pag-asa kailanman ng sambayanan niyang kanya ring katawan, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Para sa unang bahagi ng pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Bago siya umakyat sa langit, iniutos ng Panginoon sa kanyang mga alagad na ipahayag ang Ebanghelyo sa buong mundo. Lulukuban sila ng banal na Espiritu at pagkakaloban sila ng kapangyarihan. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus, buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayan siya ay buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya ay kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di magtatagal ay bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito at nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyo pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umaakyat ng Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na puon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuog. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ang hari, siya ay papurihan.
Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Dahil inihandog ni Jesus ang kanyang buhay bilang hain sa Diyos para sa ating kaligtasan, naging karapat-dapat tayo sa buhay na walang hanggan. Pinaalalahanan tayong mamuhay ng matuwid at magpakatatag sa pananampalataya. Pakinggan po natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa sa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay, at Siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po lahat. Sabay-sabay po ang lahat. Humayot magpuro kayo, palaging kasama ko hanggang sa wakas ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, susuguin ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama, kaya't huwag kayong aalis sa lungsod hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. Pagkatapos sila'y isinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Betanya, itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinagpala sila. Samantalang iginagawad niya ito, siya na may lumalayo paakyat sa langit. Siya ay sinamba nila, pagkatapos sila'y nagbalik sa Jerusalem. Taglay ang malaking kagalakan.
Palagi sila sa templo at dooy nagpupuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magsiupo po na. Kapayapaan at lahat ng kabutihan ay mapa sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyo. Minsan may isang pari na pagala-gala, no? Pero hindi ako yun. Baka kala nyo gala ako. No? Pagala-gala siya sa paligid ng simbahan. At nung may nadaanan siyang isang lugar kung saan may nakita siyang nakahandusay na lalaki, no? Nakahiga doon sa may na parang may nangyari. Kaya nilapitan niya ito at tinulungan ang lalaking ito. At nung magkaroon ng malay, ay nagpasalamat ang lalaki at sinabi niya sa pari, Father, maraming salamat sa iyong ginawang tulong. Pero hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa iyong ginawa. Kaya tinanong ng pari ang lalaking ito, ano ba ang iyong trabaho? Kaya sabi ng lalaki, ako ipo'y isang barbero. Kaya naisip ng pari, may naisip na ako, pwedeng mong gawin nang sa gayon, ikaw ay makapagpasalamat sa akin at gayon din, makapagpasalamat din sa ating Panginoong Diyos. Kaya sabi niya, ang gagawin mo ay magdala ka ng mabuting balita. Mag-preach ka sa iyong customer. No, alam naman natin na pag, sabi nga nila, pag barbero, makwento. Madaldal ba o makwento? Makwento, di ba? Ang mga barbero ay mga makwentong tao yan. No, kaya minsan, hindi ko alam kung ano ba yung mga pinag-uusapan. No? Basta pag nagpagupit ako, nagkukwentuhan doon. No, kaya nga, ang mga barbero ay makwento. Kaya nga sabi ng pari, kaya sa pagiging makwento mo, pwede mong gamitin ito para mag-preach ka sa iyong customer. Pero sabi ng barbero, anong lalaki, hindi ako marunong mag-preach ng salita ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng pari, madali lang yan. Tuturuan kita. Sa simula, kukumustahin mo yung iyong customer. Kumusta na ang panahon? Kumusta ang iyong pamilya? At pag nagkapalagayan na kayo ng loob, saka mo papasukan ng salita ng Diyos, yung spiritual na pag-uusap ninyo. Kaya sabi ng lalaki, madali lang pala. Kaya nung bumalik na siya sa kanyang pwesto, sa shop niya, ay merong customer agad siyang nakita. No, na magpapabalbas sa kanya, tanggal ng balbas. Kaya sabi niya dito sa lalaki, no, sabi niya sa lalaki, no, kumusta ang panahon? Habang nilalagyan niya ito ng foam, no, sa kanyang bigo, sa balbas. At sabi niya, kumusta ang panahon ng kwait? Malamig na ba? Kinukumusta rin niya, kumusta ang iyong pamilya? Hanggang sa nagkapalagayan sila ng loob ng lalaki sa kanilang kwentuhan. At nung panahon na mag-shave na siya ng bigote, ay sabi niya, ito na yung pagkakataon na papasukan ko ng spiritual na pag-uusap ang aming kwentuhan. Kaya nung inangkat na ng lalaki ang shaver, ay noon ang barbero, tinanong niya ang lalaki, handa ka na bang mamatay? No? Kaya ang nangyari, takbo ang lalaki palayo. Natakot dahil sa kanyang tanong. Mga kapatid, tayo din ay tinatawagan ng Diyos na maging tagapagdala ng mabuting balita sa pamamagitan ng ating salita at ng ating gawa. Tayo din ay ginagamit ng Diyos upang maging daluyan ng kanyang grasya sa mga taong nangangailangan ng presensya ng Diyos, lalo pa sa mga panahon na nasa kadiliman ang kanilang mga puso, nakakaranas ng mga sakit, ay kailangan nila ang presensya ng Diyos sa mga oras na ito. Kaya nga, ngayong linggong ito, ay tayo ay nagdiriwang noon ang pag-akyat ng ating Panginoon sa langit. Hindi ito ibig sabihin ng kanyang pag-akyat ay tayo ay iniwan na tayo ng Panginoon. O kaya naman, no, ay dahil sa kasalanan ng mundong ito, ay aalis na lang siya. Dahil nga,
walang naniniwala o kukunti lang ang sumusunod sa Kanya. Pero ipinapakita sa atin ang pag-akyat ng ating Panginoon ay sinasabihan tayo, no, sa akin dahil nga wala na ako sa mundong ito, kayo ang tutuloy ng misyong ibinigay ng Diyos sa akin. Dahil nakita nyo kung ano ang ginawa ko, ibahagi nyo ito sa bawat isa. Kaya nga sa ating ebanghelyo ngayon, ito yung pinakita ng ating Panginoon. No, Panginoong Jesucristo, sa unang parte ng ebanghelyo, ay ipinakita niya ang kanyang misyon sa mundong ito. Kung saan sinabi niya na siya ay magbata ng sakit, gayon din makakaranas ng kamatayan at muling pagkabuhay para sa kaligtasan ng bawat isa. Para makita o maramdaman ng bawat isa ang pag-ibig, patuloy na pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi niya sa ikalawang parte ng Ebanghelyo at sinasabihan niya ang mga disipulo, dahil nakita nyo itong misyon na ginawa ko, narinig nyo ang aking salita na binabahagi sa inyo, nakita nyo ang milagrong pagpapagaling sa mga may sakit, ang pag-alis ng mga demonyo. Naramdaman nyo rin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan niya. Kaya kayo ay magiging witness o tagapagdala ng mabuting balita dahil nga kayo ang magbabahagi nito sa bawat isa. You become the witness of what I have done in this earth. No, sa pamamagitan ng nakita ng mga disipulo, ay ibabahagi nila ito. Sila ang magpapatotoo ng katotohanan tungkol sa pagdating ng ating Panginoon at sa misyon ng ating Panginoon. Kaya nga isang paalala din sa atin itong unang pagbasa. No, na lahat tayo ay bininyagan sa pamamagitan ng ating binyag ay binigay sa atin ang pananampalataya. Gayon din sa mga disipulo ay ibinigay ang pananampalataya upang mabuksan, makita nila kung sino si Kristo para sa kanila. Kung ano ang misyon ng ating Panginoon, ang kabutihan na dinala ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Kaya nga sa ating ikalawang pagbasa, ito yung hamon din o yung panalangin ni San Pablo na naway mabuksan ang puso at isip ng mga taong ito nang sa gayon makita nila ang iyong kabutihan, makita nila ang iyong misyon, makita nila ang iyong plano sa mundong ito. No, kaya nga para kung tayo ay makita natin ang presensya ni Kristo sa atin, no, tinatanong natin, sino ba si Kristo para sa akin? At kung makita ko na kung sino si Kristo sa akin, ano naman ang epekto nito dahil ito ang ibabahagi ko sa mga taong nangangailangan din ng tulong at presensya ng Diyos upang sila din ay mabuksan din ang kanilang puso at isip. Kaya sa pamamagitan ng ating confirmation ay binigay sa atin ang banal na Espiritu Santo upang magbigay lakas sa atin na maibahagi natin ang mabuting balita ng ating Panginoon sa bawat isa. Noon kahapon ay bigla akong pumunta sa isang may kababayan tayo, no, na may sakit at gustong magkumpisal. At natanong ko sa kanya, paano mo nalaman o sinong nagtawag sa iyo upang makakontak ka ng pari? Paano mo nakilala itong ginamit mo, no, na para makakuha ng pari dito na Pilipino? Kaya sabi niya sa akin, isang Indianang nurse ang nagtanong sa kanya. No, tinanong siya, Pilipina ka ba? Hindi yung tinanong Pilipina, no, kundi Katoliko ka ba? No? At nung sinabi niya, oo, tinanong agad sa kanya, gusto mo bang magkumpisal? Gusto mo ba ng pari na magpunta sa iyo? Kaya nga tayo din ay sa mga oras na mga panahon na ito na nasa kadiliman, ang bawat isa ay magiging liwanag din. Ginagamit tayo ng Diyos
upang maging daan na makita ng mga tao na akala nila wala na ang Diyos, malayo ang Diyos sa kanila, ay maramdaman nila sa pamamagitan natin na kapiling din nila ang Diyos. Dahil tayo ay ginagamit ng Diyos upang maramdaman ng mga tao na hindi sila iniwanan at gayon din patuloy ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. No, kaya nga mga kapatid, may naalala akong isang regalo na binigay sa akin. No, akala ko sirang krus ito, walang paa at walang kamay. Pero nakasulat doon sa krus, ikaw ang aking kamay at ang aking paa dito sa mundo. Naway patuloy tayo na manalig sa Diyos at maging daan ng grasya ng Diyos sa mga kapatid nating nangangailangan ng presensya ng Diyos sa kanilang buhay sa mga panahon na ito. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lalaki ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Belen. Pinagpakasakit kay Poncio Pilato. Ipinatong sa krus na matay ni Libing. Tunaot sa kinaroonan ng mga yumaman. Na may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanilang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uupo sa namumuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Sa pag-akyat ni Jesus sa langit, humarap siya sa Ama para sa atin. Buong pagkatiwala tayong manalangin ang ating tutugon sa bawat kahilingan at panalangin. Ama namin, dikit mo kami. Ama namin, hindi mo kami. Ama, lagi mong gabayan ang aming Santo Papa, mga obispo at tanang kabarian upang manatili silang tapat na saksi at tagapagpahayag ng pananampalataya na siyang magbubuklod sa mga mananampalataya sa buong mundo. Manalangin tayo. Ama namin, hindi mo kami. Ama, akayin mo tungo sa kapayapaan ang mga pinuno ng mga bansa sa daigdig upang matigil na ang mga digmaan, sigalot at mga karahasan. Manalangin tayo. Ama namin, hindi mo kami. Ama, tanglawan mo ang puso ng mga media practitioners tungo sa katotohanan upang gamitin nila ang kapangyarihan ng media hindi para sa makasariling interes, kundi para sa kapakanan ng lahat. Manalangin tayo. Ama namin, hindi mo kami. Ama, mapabilis at maging mabisa nawa ang pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng panig ng mundo sa pamamagitan ng makadiyos at makataong paggamit ng media. Manalangin tayo. Ama namin, hindi mo kami. Ama, sulubungin mo nawa sa langit ang mga kapatid namin yumaong na nananalig sa pangako ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesus. Manalangin tayo. Ama namin, hindi mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Lalo-lalo na sa mga panalangin at kahilingan na naayon sa kalooban ng Diyos para sa kanyang kabutihan. At higit sa lahat ng mga kumukuha ng exam, anong ori ng exam, at higit sa lahat,
exam, pasulit ng ating buhay, mga pagsubok sa ating buhay na dapat nating malampasan. Hindi lamang sa mga physical o anumang exam dito sa mundong ibabaw nating ipapasa para magkaroon po tayo ng kaginhawaan sa material na bagay. Kundi pati na rin sa mga pagsubok na ibigay sa atin ng Diyos na dapat nating lampasan upang tayo ay makasama niya sa kaluwalhatian. Manalangin tayo. Ama namin dinggin ko. Ama, pinupuri namin ang iyong pangalan sa kapistahang ito ng pag-akyat sa langit ng iyong anak. Naway ganap naming pakinabangan ang makalangit na kaloob na katotohanan ito at ihatid kami nito sa kaharian mong walang hanggan, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ikalang bahagi ng pagdiriwang ang huling hapon. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkakain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at kaganahan sa ating kapinabangan at sa buong sambayan. Ama naming lumikha, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal. Ginaganap namin ang pagkahain ng may kapakaumbabaan at ipagkaloob mo sa ganitong pagkapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay. Kami ay makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kasama at kamatayan matapos nalubigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin. Siya ngayong makyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitan nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siya ang tagapasya sa lupa't kalangitan. Hindi niya winaksi ang ama naming pagkatao sa pagkaluklok sa kanan mo, sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo. Ang pag-akyat niya ay katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya,
Pinaghahati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo ika-14 na aming Papa at ni Aldo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng galing na utos na turo natin Panginoong Diyos, awitin natin ang Ama namin. Amen.
masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Mga kapatid, magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiloob ng lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaiyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagamitin ako. Amen.
Magsitayo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagkalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at inilalayon. Gawin mong ang loobin namin ay matuon sa iyong pinagluluklukan sa anak mo ngayon upang kaparis naming tao sa piling mo. Siya'y namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Parish announcements. Caris Kuwait, in collaboration with other ecclesial movement, is organizing a Pentecost night vigil at Our Lady of Arabia Parish, Amadi. The vigil will begin on Thursday, June 5 at 9:50 p.m. and concluded on Friday, June 6 at 6 a.m. Father Vidyu Madavat OFN Capuchin, visiting priest from Qatar, will lead the vigil. For details of his other programs from June 2 to 4 in various parishes, please check the notice board. The English Holy Hour will be on June 6, the first Friday from 4:45 p.m. to 5:45 p.m. and it will be led by Reverend Father Anthony. All are invited. Since Friday, June 13 is a day of obligation, we will celebrate the Feast of Saint Anthony on Tuesday, June 10 at 6:30 p.m. All are invited to join for this celebration. The marriage preparation course in English will be on Fridays, 11th of July from 4 p.m. to 10 p.m. in the Good Shepherd Hall, Holy Family Co-Cathedral. For online registration and more details, please visit the Abona website. Abona is organizing a special pilgrimage this year to Italy, France, Spain, and Portugal from 4th to 14th of August. Those interested may inquire, register, and make payment at the parish office at the earliest. The last day of registration and payment is in June 2028. Additional announcement, Light of Jesus Ministry is inviting all couples to the Enlighten Up Couples Retreat on June 8, 2025 from 7 a.m. to 6 p.m. in the Holy Family Co-Cathedral premises. For more details, please contact Brother John Limos of LOJ, the Peace Group. For the updates, events, and announcement of the Holy Family Co-Cathedral Filipino community, please like and follow the Facebook page of Filipino Catholic in Kuwait. Isang paalala po sa lahat, ingatan po natin ang ating mga personal na kagamitan at siguraduhin walang maiiwan sa loob ng simbahan. Maraming salamat po. Si Father Ga ang tawag ko dahil Gary, kami ko yung magkasama sa Pulo, sa Laguna. Ang pinanggalingan niya na San Isidro Parish, Titay, Sibugay, Zamboanga, ay nanggagaling din po ako doon. At kami ay nagkakasama, palipat doon sa Pulo. Sa pag-alis ko sa Pulo, siya po yung iniiwan ko tungkol sa financial. At ngayon, dahil si Father Jasper ay nag-ibang landas, siya ay naka-line up sa Guam. Kaya si Father Ga ay aking pinakiusapan dahil sa provincial, pinakiusapan at harinawa sa awa ng Diyos ay matutuloy. Lakasan ninyo inyong dasal. Huwag kayong maghihina sa pagdarasal dahil kailangan natin ng pare. No? Hindi ko makakaya na mag-isa. No? At yun po ang kwento sa buhay po namin. Kami po ay dumadaan ng hirap before nagiging deacon at nagiging pare. Ang katotohanan ng kwento na kung saan, kung babalikan, mahirap. Kung babalikan, nandoon yung mga luha. Nandoon yung bigati. Pero may Diyos. Walang ibang panlaban sa buhay, kundi ang pagpakumbaba. Dahil ang pagpakumbaba, doon ang daan para itaas tayo. Ang buhay ni Jesus sa mundong ibabaw ay puro pakumbaba at itinaas siya ng Diyos. At sa pagpakumbaba, bumaba ang banal na Espiritu Santo. Yan naman ang ibinigay sa atin, ang pang-uunawa. Sa buhay pamilya,
Kinumusta niyo po ba? Sabi ni Kuya Gab. Kinumusta niyo po ba ang bawat isa? Nagpapakumbaba ba kapag mayroong mga problema? Naunawaan ba ang sitwasyon sa pamilya? May kanya-kanya tayong kwento sa buhay. At yan ang katotohanan. Huwag kayong matakot. Lakasan ang pagdarasal. Dahil ang Diyos ay nakikinig at hindi niya tayo pababayaan. At sa kapistahang ito, yan ang papatunay. Dahil ang ating inang simbahan ay buhay na buhay sa ating lahat. Bukas sa ating lahat na mudumudulog at siya ay kumukupkup sa ating mga kahinaan. Palakpakan natin ang Diyos. Ako ay nagpapasalamat sa mga silbi sa atin ngayon, lectors and commentators, lay ministers, sacristan, service team, social communication, technical team, Cantigo Kalungsod Choir, at higit sa lahat, sa inyong lahat na walang sawang suporta sa ating simbahan. At ang ating Panginoon Iso Kristo, palakpakan natin ang Diyos ulit. Magsitayo ba tayong lahat? Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Iyo po inyong mga ulo at tanggapin ang pagpapala ng ating Panginoong Iso Kristo. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May He show His face to you and have mercy. The Lord bless you. The Lord keep you. May He show His countenance and give you peace. The Lord bless you. At pagpapalain kayo at ang buong pamilya ninyo at ang komunidad na ito ng Pilipino sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayo na puno ng pag-ibig at kapayapaan ng ating Panginoong Ginoong Kristong muling nabuhay. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. May Chinese dyan. Bawal ka sa mga Pilipino kung minsan. Okay. 1, 2, 3, smile. Isa pa po. 1, 2, 3. Thank you po. Isa pa? Isa pa daw, isa pa? Tapos po, isa pa daw po. Okay po. 1, 2, 3. Okay na po. Jeman, gusto mo solo?
First day mo ba? Congratulations. Welcome ba? Basta? Pwede kong laro kapon.